Well, hindi tayo yung source ng gulo sa West Philippine Sea. In fact, ang ginagawa lamang natin ay pinapalakas natin yung Armed Forces of the Philippines nang sa gayon ay magkaroon tayo ng credible deterrence. No? Dahil ayaw natin magkaroon ng gera. So, kailangan natin ng malakas na deterrence. And the way to do that is number one, dapat palakasin natin yung AFP through modernization. At pangalawa, ay kailangan mag-partner tayo sa mga like-minded nations. At ito yung ginagawa natin dito sa India. 4 months ago, nandun po ako sa India, March. At nakausap ko yung aking counterpart, si General Anil Chauhan. At sabi ko sa kanya, please join us in our maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. And right away, pumayag siya. No? Sabi niya, okay, let's do that. And 4 months after, nandito na tayo. So, tuwang-tuwa ako. Hindi ko pa siya na-message. Nagkaroon ulit kami ng meeting sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. At I reminded General Anil that they should come here to the Philippines. And he said, yes, we are arranging that already. So, next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. So yung ating Philippine Navy at itong 3 barko ng India ay magsisail. No? They will sail together dun sa West Philippine Sea. Gano'ng mahalaga yun, sir, yung sailing with different we've had several na in the West Philippine Sea? Yes. Napaka-importante po yun, because sabi ng China, it's a show of force. No? Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity among like-minded nations. So dahil pare-pareho tayo ng values. And what value is that? We value a free and open Indo-Pacific. Pero anong dating sa atin, sir, na parang yung statement kasi nila na parang nag-react sila dahil nga external defense na yung focus natin, hindi na internal. Alam mo, tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. No? Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakop o kaya umatake sa atin. No? They will think twice. So, kinakailangan po na gawin natin yun. And ito nga, masaya tayo na maraming mga bansa ang gustong makipag-partner sa atin. Hindi lamang po US, Australia, Japan, France, Canada, New Zealand. Ngayon, nandyan na po ang India. Kaya't masayang-masaya tayo na nandito na yung India. We are, in fact, ordering more equipment and weapon systems from India. Siyempre, yung BrahMos hindi pa kompleto. No? Hindi pa tapos yung delivery nila. Meron pa ho tayong dalawang sets ng BrahMos systems na darating in the next few years. At bukod doon, kung makikita nyo po yung Philippine Army natin, yung vest natin at yung mga helmets galing sa India. Hindi lamang po ito, pati na rin po yung yung ibang mga weapon systems ng Philippine Navy ay galing sa India. No? Because we found out na yung gawang India ay napakaganda, no? High quality, pero hindi masyadong mahal. Kaya't maganda na makipartner talaga tayo sa India. May nasaan po kayo na agreement na mabubuo doon sa visit ni Presidente? Well, definitely, magkakaroon ng, yun nga, yung strategic dialogue. Therefore, there will be a strategic agreement. Dahil dito po sa level ng armed forces, okay na. Dahil ito na yung bunga ng yung dialogue namin na magkakaroon tayo ng joint sale. So, napaka-importante na at the level ng mga state leaders natin ay magkaroon ng strategic dialogue so that lalong mapalakas pa yung partnership natin. At hindi tayo troublemaker? Hindi tayo troublemaker. Hindi tayo troublemaker sa lugar. Basta tayo ay dinidepensahan natin ang ating bansa
yung ating karapatan at yung ating kinabukasan.